Sa pinakadulong bahagi ng bayan ng San Isidro, kung saan nagtatapos ang sementadong kalsada at nagsisimula ang makitid na daang lupa patungo sa kabundukan, may isang matandang pulubi na halos lahat ay kilala, ngunit wala namang tunay na nakakakilala. Tinatawag lamang siya ng mga tao na Mang Tano. Walang nakaalam kung saan siya nagmula. Walang nakaalam kung sino ang kanyang pamilya. Wala ring nakakaalam kung ilang taon na siya. Para bang isang araw ay basta na lamang siyang lumitaw sa bayan at doon nananatili. Maitim ang kanyang balat dahil sa matagal na pagkabilad sa araw. Gusot ang kanyang buhok at mahaba ang puting balbas na umaabot halos sa kanyang dibdib. Lagi siyang nakasuot ng lumang damit na maraming punit at kupas na sa katagalan. Tuwing umaga, makikita siyang naglalakad sa palengke habang may hawak na lumang supot. Tahimik lamang siyang humihingi ng pagkain. Hindi siya nanghihingi ng pera. Isang pirasong tinapay, kaunting kanin, o kahit natirang ulam ay sapat na para sa kanya. May mga taong naaawa at nagbibigay. Mayroon ding mga taong pinagtatawanan siya. Ngunit kahit kailan ay hindi siya nagalit. Palagi lamang siyang nakangiti. Sa gitna ng bayan ay may malaking puno ng balite na sinasabing mas matanda pa kaysa sa mismong bayan. Sa ilalim nito natutulog si Mang Tano tuwing gabi. Marami ang natatakot sa punong. You can create similar videos in just 1 minute. Simply open the Filmora app. Iyon. Ayon sa matatanda, may mga kakaibang nilalang na naninirahan doon. May mga nakaririnig umano ng mga bulong sa hangin kapag sumasapit ang hating gabi. May mga nakakakita raw ng mumunting ilaw na lumilipad sa paligid ng mga ugat ng puno. Ngunit si Mang Tano ay tila walang takot. Tuwing gabi, nakaupo lamang siya sa ilalim ng balite habang nakatingin sa kalangitan. Minsan ay para bang may kausap siya. Minsan naman ay tila nakikinig lamang siya sa katahimikan. Dahil dito, lalo siyang naging palaisipan sa mga tao. Isa sa mga madalas makakita kay Mang Tano ay si Elena, isang dalagang 18 na taong gulang. Si Elena ay anak ng isang magsasaka. Mabait siyang bata at masipag sa gawaing bahay. Tuwing umaga bago pumasok sa paaralan, ay dumadaan siya sa palengke upang bumili ng mga kailangan ng kanilang pamilya. Sa bawat pagdaan niya, lagi niyang nakikitang nakaupo si Mang Tano sa parehong lugar. At sa bawat pagkakataon, binibigyan niya ito ng kahit kaunting pagkain. Isang umaga, habang inaabot niya ang isang pandesal sa matanda, napansin niyang nakatingin ito ng mabuti sa kanyang mukha. Ngumiti si Elena. "Bakit po?" Bahagyang tumango ang matanda. "May mabuti kang puso, Hija. Marami naman pong mababait dito." Umiling si Mang Tano. Hindi lahat ng nagbibigay ay mabait. Ang iba ay nagbibigay dahil ayaw nilang masabihang masama. Hindi agad nakasagot si Elena. May kakaibang lalim ang mga mata ng matanda. Para bang marami na itong nakita sa buhay na hindi kayang unawain ng ordinaryong tao. "Kayo po, saan kayo nakatira?" Ngumiti lamang ang matanda. "Kung saan ako kailangan ng hangin." Hindi na naintindihan ni Elena ang sagot, ngunit hindi na rin siya nagtanong pa.
Lumipas ang mga araw. Naging buwan. Patuloy ang payapang buhay sa San Isidro hanggang sa dumating ang panahon ng tagtuyot. Unti-unting natuyo ang mga bukirin. Nangayayat ang mga hayop. Humina ang ani ng mga magsasaka. Lumipas ang isang buwan na halos walang ulan. Nagsimulang mabahala ang buong bayan. Araw-araw ay mas umiinit ang panahon. Parang nagliliyab ang lupa. Ang mga ilog na dati malalalim ay naging mababaw. Ang mga balon ay nagsimulang matuyuan. Nagtipon-tipon ang mga tao sa plaza upang pag-usapan ang kanilang problema. Kailangan nating humingi ng tulong sa kalapit-bayan. Paano tayo mabubuhay kung wala ng tubig? Kapag tumagal pa ito, mawawala ang lahat ng ating pananim. Naghalo-halo ang kanilang mga tinig, ngunit walang may alam kung ano ang dapat gawin. Habang nag-uusap ang lahat, napansin ni Elena si Mang Tano. Nakatayo lamang ito sa lilim ng balite. Tahimik, parang may iniisip. Makalipas ang ilang sandali ay naglakad ito palayo sa plaza. Walang pumansin, walang sumunod, sapagkat para sa kanila, isa lamang siyang pulubi. Pagsapit ng gabi, hindi makatulog si Elena. Nag-aalala siya para sa kanilang bukirin. Kung hindi uulan sa mga susunod na linggo, mawawalan sila ng kabuhayan. Lumabas siya ng bahay upang magpahangin. Maliwanag ang buwan. Tahimik ang paligid. Ngunit habang naglalakad siya malapit sa plaza, may napansin siyang kakaiba. May liwanag na nagmumula sa puno ng balite. Napatigil siya. Hindi iyon apoy. Hindi rin iyon ilaw ng lampara. Parang maliliit na bituing umiikot sa paligid ng puno. Napakurap siya. Akala niya ay namamalikmata lamang siya. Ngunit nang tumingin siyang muli, ay naroon pa rin ang mga iyon. At sa gitna ng liwanag ay nakita niya si Mang Tano. Nakatayo ito sa ilalim ng balite. Hindi gumagalaw. Ang kanyang puting buhok ay tila sumasayaw sa hangin kahit wala namang hangin. Kinabahan si Elena. Ngunit nanaig ang kanyang pag-uusisa. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit siya ay lalo niyang napapansin ang mga mumunting ilaw. Parang mga alitap-tap. Ngunit hindi karaniwang alitap-tap. Mas maliwanag. Mas kakaiba. Biglang nagsalita si Mang Tano nang hindi lumilingon. Hindi ka dapat nandito, Hija. Napatigil si Elena. Pasensya na po. Dahan-dahang humarap ang matanda. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang kakaibang kinang sa mga mata nito. Parang may mga bituin na nakasilid sa kanyang paningin. May mga bagay na hindi pa panahon upang makita ng tao. Anong ibig ninyong sabihin? Hindi agad sumagot si Mang Tano. Sa halip ay tumingala ito sa buwan. May paparating na panganib. Lalong kinabahan si Elena. Anong panganib po? Mas malaki kaysa tagtuyot. Nanlamig ang kanyang katawan. Totoo po ba iyon? Tumango ang matanda. Matagal nang natutulog ang isang sinaunang puwersa sa kabundukan. Ngunit ngayon ay nagsisimula na itong magising. Hindi maintindihan ni Elena ang kanyang naririnig. Parang isang alamat lamang. Parang isang kwentong bayan. Ngunit may kakaibang bigat sa tinig ng matanda. Hindi ito tunog ng taong nagsisinungaling. Paano ninyo nalaman?
Napangiti si Mang Tano. Dahil matagal ko nang binabantayan ang lugar na ito. Bago pa makapagtanong muli si Elena, ay biglang nawala ang mga mumunting ilaw. Kasabay nito ay bumalik ang karaniwang anyo ng paligid. Parang walang nangyari. Tahimik, madilim, karaniwan. At si Mang Tano ay muli na namang mukhang isang simpleng pulubi. Umuwi ka na, sabi nito. Bakit po? Dahil magsisimula na ang pagbabago. Hindi na nakapagsalita si Elena. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad pa uwi. Ngunit hindi mawala sa kanyang isip ang mga nakita. Ang mga ilaw, ang mga mata ng matanda, at ang babala nito. Pagsapit ng madaling araw, isang malakas na lindol ang gumising sa buong bayan. Nayanig ang mga bahay. Nabiyak ang ilang bahagi ng lupa. Nagsigawan ang mga tao sa takot. Nang matapos ang pagyanig ay agad silang nagsilabasan upang tingnan ang pinsala. Ngunit ang higit nilang ikinagulat ay ang nakita sa tuktok ng bundok. May malaking liwanag na nagliliyab sa kalangitan. Parang isang bitak ng liwanag na bumukas sa pagitan ng langit at lupa. Napaluhod sa takot ang ilan. Napadasal ang iba. At habang nakatingin ang buong bayan sa hindi maipaliwanag na pangyayari, isang lihim na matagal nang nakatago ang nagsimulang gumalaw mula sa kailaliman ng kabundukan. Samantala, sa ilalim ng punong balite, tahimik na nakatayo si Mang Tano. Wala na ang anyo ng isang mahinang pulubi sa kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, makikita sa kanyang mukha ang seryosong anyo ng isang pinuno. Isang pinunong matagal nang naghihintay. Isang haring nagkubli sa anyo ng kahirapan. At sa paglitaw ng liwanag sa bundok, alam niyang dumating na ang panahong hindi na niya maitatago ang kanyang tunay na pagkatao. Nang sumikat ang araw kinabukasan, wala pa ring humuhupa ang takot na bumalot sa buong bayan ng San Isidro. Ang malaking liwanag na nakita sa bundok noong gabi ay nawala na, ngunit ang alaala nito ay nanatiling sariwa sa isip ng lahat. Nagtipon-tipon ang mga tao sa plaza upang pag-usapan ang nangyari. May nagsabing tanda iyon ng kapahamakan. May nagsabing may kayamanang nakabaon sa kabundukan at kusa itong nagpakita. May ilan namang naniwalang isa lamang iyong kakaibang pangyayari sa kalikasan. Ngunit walang sino man ang makapagbigay ng tiyak na sagot. Habang nag-uusap ang mga tao, tahimik na nakaupo si Mang Tano sa ilalim ng balite. Gaya ng dati, wala halos pumapansin sa kanya. Ngunit si Elena ay hindi mapakali. Mula nang makita niya ang mga kakaibang ilaw at marinig ang babala ng matanda, hindi na niya ito maalis sa kanyang isip. Pakiramdam niya ay may malaking lihim na nakatago sa likod ng gusgusing anyo nito. Nang magtanghali, lumapit siya sa matanda. Alam ninyo po ang nangyari kagabi, hindi ba? Dahan-dahang tumingin si Mang Tano sa kanya. Hindi agad ito sumagot. Ang liwanag sa bundok, pagpapatuloy ni Elena. May kinalaman po ba iyon sa sinabi ninyo? Huminga ng malalim ang matanda. Oo, nanlamig ang pakiramdam ni Elena. Ano po ba talaga yon? Sandaling nanahimik si Mang Tano. Parang pinag-iisipan nito kung gaano karami ang dapat niyang sabihin.
May mga lihim sa mundong ito na matagal nang nakatago sa mga mata ng tao. Lihim? Mga nilalang, mga kaharian, mga kapangyarihang matagal nang nakalimutan. Napalunok si Elena. Pakiramdam niya ay nakikinig siya sa isang alamat. Ngunit ang mga mata ng matanda ay walang bakas ng biro. Totoo po ba ang mga engkanto? Sa unang pagkakataon ay bahagyang ngumiti si Mang Tano. Totoong totoo. Natigilan si Elena. Bago pa siya makapagtanong muli ay biglang tumayo ang matanda. Tumigil ka na sa pagtatanong sa ngayon. Bakit po? Dahil may mga matang nakatingin. Napalingon si Elena sa paligid, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Mga ordinaryong tao lamang ang naroon. Nang muli siyang tumingin kay Mang Tano, ay nakatanaw na ito sa malayong kabundukan. Mabigat ang ekspresyon nito. Parang may paparating na bagay na siya lamang ang nakakakita. Lumipas ang buong araw. Pagsapit ng gabi, muling nabalot ng katahimikan ang bayan. Ngunit sa kabundukan, may ibang nangyayari. Sa kailaliman ng isang kuweba, na matagal nang hindi napapasok ng tao, isang pares ng mapupulang mata ang dahan-dahang nagbukas. Kasunod nito ay isa pang pares, at isa pa, at isa pa. Unti-unting napuno ng mga matang kumikislap sa dilim ang buong kuweba. Isang malalim na tinig ang umalingaw-ngaw. Nagising na siya. Agad na yumuko ang lahat ng nilalang sa loob. Sa pinakaloob ng kuweba ay may isang napakalaking pintuang bato. Ang pintuang iyon ay nababalutan ng mga sinaunang simbolo. Libo-libong taon na itong nakasara. Ngunit ngayon ay may manipis ng bitak sa gitna nito. At mula sa bitak na iyon ay may maitim na usok na dahan-dahang lumalabas. Samantala, sa ilalim ng balite, nakaupo si Mang Tano habang nakapikit. Hindi siya natutulog. Nakikinig siya. Nakikinig sa hangin. Nakikinig sa mga bulong na hindi maririnig ng karaniwang tao. Makalipas ang ilang sandali ay bigla siyang nagmulat. Mabigat ang kanyang mukha. Dumating na nga. Kasabay noon ay umihip ang malamig na hangin at mula sa mga ugat ng balite ay nagsimulang lumitaw ang maliliit na liwanag. 1, 2, 10, daan-daan. Parang mga bituin na bumaba mula sa langit. Unti-unting nagtipon ang mga ito sa harapan ng matanda. At sa harap ng kanyang mga mata, ang mga mumunting ilaw ay nagsimulang magkaroon ng anyo. Naging maliliit na nilalang na may pakpak. May ilan na kasinlaki lamang ng palad. May iba namang bahagyang mas malaki. Lahat sila ay nakaluhod. Wala ng panahon, kamahalan. Tahimik na nakinig si Mang Tano. Nagigising na ang kadiliman. Nakita ko, mahina na ang mga selyo. Mula pa kagabi, nayuko ang mga nilalang. Anong inyong utos? Sa loob ng maraming taon, hindi nila muling naitanong ang tanong na iyon. Dahil sa loob ng maraming taon, itinago ng kanilang hari ang kanyang sarili sa mundo ng mga tao. Pinili niyang mamuhay bilang isang pulubi. Pinili niyang maghintay. Ngunit ngayon ay nagbabago na ang lahat. Dahan-dahang tumayo si Mang Tano. Kasabay nito ay tila nag-iba ang hangin sa paligid. Ang kanyang kuba na likod ay unti-unting tumuwid. Ang kanyang maruruming damit
ay tila gumalaw sa banayad na liwanag. At sa isang iglap ay sumiklab ang ginintuang ningning sa kanyang buong katawan. Nagliwanag ang paligid. Yumuko ng mas mababa ang lahat ng nilalang. Sapagkat ang matandang pulubi ay hindi ordinaryong tao. Siya ang pinuno ng pinakamatandang kaharian ng mga engkanto, ang tagapangalaga ng mga sinaunang lihim, ang hari na minsang kinatakutan ng mga nilalang ng dilim. At ang kanyang tunay na pangalan ay halos wala nang nakakaalala. Sa paglipas ng maraming siglo, naging alamat na lamang ito. Ngunit sa mundo ng mga engkanto, isa pa rin itong pangalang sinasambit ng may lubos na paggalang. Siya si Haring Alon, ang hari ng mga engkanto. Tahimik siyang tumingin sa kabundukan. Maging sa kanyang makapangyarihang anyo ay mababakas ang pag-aalala. Saan na siya ngayon? Tanong niya. Sa loob pa rin ng bilangguang bato. Ngunit lumalakas na. Tumango ang isa sa mga engkanto. Mas mabilis kaysa sa inaasahan natin. Napapikit si Haring Alon. Maraming taon na ang lumipas mula nang maganap ang huling malaking digmaan. Maraming nilalang ang namatay. Maraming kaharian ang bumagsak. At upang mailigtas ang mundo, isinakripisyo ng mga sinaunang tagapagbantay ang kanilang kapangyarihan upang ikulong ang isang nilalang na nagdala ng kadiliman. Akala nila ay permanente na itong nawala. Ngunit nagkamali sila, hindi ito namatay, natutulog lamang at ngayon ay nagigising na muli. Biglang nagsalita ang isa sa mga engkanto. Kamahalan. Ano yon? Nakita na kayo ng isang tao. Agad na nanahimik ang paligid. Alam ni Haring Alon kung sino ang tinutukoy nila. Si Elena. Ang dalagang nakakita sa mga ilaw. Ang dalagang may pusong dalisay. Ang dalagang tila itinakda ng kapalaran upang masangkot sa mga pangyayaring darating. Hindi agad nagsalita ang hari. Sa halip ay tumingala siya sa buwan. May kung anong matagal ng hula na sumagi sa kanyang isip. Isang hulang akala niya ay hindi na matutupad. Ngunit ngayon ay unti-unti itong nagkakatotoo. Hayaan ninyo siya. Nagkatinginan ang mga engkanto. Kamahalan? Huwag ninyo siyang gagalawin. Ngunit tao siya. Alam ko. Maaari siyang maging panganib. Umiling si Haring Alon. Hindi. Tumingin siya sa malayong bahagi ng bayan, sa direksyon ng tahanan ni Elena. Siya ang magiging susi. Tahimik na yumuko ang mga engkanto. Walang nangahas na magtanong pa, sapagkat kapag nagsalita ang kanilang hari ng ganoon katiyak, alam nilang may dahilan ito. Makalipas ang ilang sandali ay naglaho ang mga nilalang. Naging mumunting ilaw silang muli, hanggang sa tuluyan silang mawala sa gabi. Nag-iisang naiwan si Haring Alon sa ilalim ng balite. Muli niyang ibinalik ang kanyang anyo bilang matandang pulubi. Muling bumalik ang kanyang gusot na buhok, ang kanyang punit-punit na kasuotan, at ang kanyang mahinang anyo. Ngunit sa likod ng anyong iyon ay nagising na muli ang kapangyarihang matagal niyang itinago. Samantala, sa kabilang panig ng kabundukan, tuluyang lumawak ang bitak sa sinaunang pintuan. At mula sa loob nito ay narinig ang isang mababang tawa. Tawang hindi narinig ng tao sa loob ng maraming siglo.
tawang puno ng galit, puot, at paghihiganti. Dahan-dahang bumukas ang dalawang mapulang mata sa kailaliman ng kadiliman, at isang tinig ang bumulong. Natagpuan na rin kita, Haring Alon. Mabigat ang pakiramdam ni Elena nang magising siya kinabukasan. Mula nang mangyari ang lindol at makita niya ang kakaibang liwanag sa bundok, tila nagbago ang kanyang pananaw sa mundo. Ang mga bagay na dati niyang inaakalang katang-isip lamang ay unti-unti nang nagmumukhang totoo. Habang nag-aalmusal kasama ang kanyang mga magulang, hindi niya maiwasang sumulyap sa bintana. Mula sa kanilang bahay ay tanaw ang kabundukan. Tahimik itong nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit para kay Elena, hindi na iyon ordinaryong bundok. Pakiramdam niya ay may nakatagong lihim sa kailaliman nito. Pagkatapos kumain ay nagtungo siya sa bukirin kasama ang kanyang ama. Ngunit kahit nagtatrabaho siya, hindi pa rin maalis sa kanyang isip si Mang Tano. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga salitang binitiwan nito. May paparating na panganib. Mas malaki kaysa tagtuyot. Habang iniisip niya iyon, may napansin siyang kakaiba sa malayong bahagi ng bukirin. May isang matandang babae na nakatayo sa ilalim ng isang tuyong puno. Hindi niya ito kilala. Hindi rin niya ito nakitang dumaan sa daan. Para bang basta na lamang itong lumitaw. Nakasuot ito ng mahabang kulay abong damit. Mahaba ang puti nitong buhok at nakasandal ito sa isang tungkod na yari sa kahoy. Hindi malaman ni Elena kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng matinding pagnanais na lapitan ito. Nagpaalam siya sa kanyang ama at dahan-dahang naglakad patungo sa matanda. Nang makalapit siya ay napansin niyang kakaiba ang mga mata nito. Parang may liwanag na nakatago sa kailaliman ng kanyang paningin. "Magandang araw po," ngumiti ang matanda. "Magandang araw rin, Elena." Nagulat ang dalaga. "Hindi po tayo magkakilala." "Ngunit kilala kita." Napalunok si Elena. "Paano ninyo po nalaman ang pangalan ko?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa kabundukan. Ang mga hangin ay maraming kwento. Hindi na unawaan ni Elena ang sagot. Katulad iyon ng paraan ng pagsasalita ni Mang Tano. Puno ng hiwaga. Puno ng mga kahulugang mahirap unawain. "May gusto po ba kayong sabihin sa akin?" Tumango ang matanda. "Malapit na." "Ano po ang malapit na?" "Ang panahon ng paggising." Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Muli niyang narinig ang parehong pakiramdam na naramdaman niya kay Mang Tano. Para bang may malaking bagay na nalalapit. "May kinalaman po ba ito sa bundok?" Ngumiti ng bahagya ang matanda. "Mas matalino ka kaysa sa inaakala ng karamihan." Nanahimik si Elena. Pagkatapos ay muling nagsalita ang babae. "Sabihin mo sa hari na nagsisimula ng matupad ang hula." Biglang natigilan si Elena. "Hari?" Tumango ang matanda. "Alam kong nakita mo na siya." Parang huminto ang paghinga ng dalaga. Hindi niya kailanman sinabi kahit kanino ang nakita niya sa ilalim ng balite. Wala ni isang salita. Ngunit tila alam ng matandang babae ang lahat. "Sino po kayo?" Bahagyang ngumiti ang matanda.
Ngunit bago pa makasagot ay umihip ang malamig na hangin. Napapikit si Elena. At nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, wala na ang babae. Napaatras siya. Napalingon siya sa kanan, sa kaliwa, sa likuran. Ngunit wala kahit anong bakas ng matanda. Para itong naglaho sa hangin. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi na siya nagtagal pa sa lugar. Agad siyang umuwi. Ngunit hindi upang magpahinga. Dumiretso siya sa plaza at gaya ng inaasahan niya, naroon si Mang Tano. Tahimik itong nakaupo sa ilalim ng balite, parang walang anumang problema sa mundo. Ngunit ngayong alam na ni Elena ang bahagi ng kanyang lihim, hindi na niya ito nakikitang simpleng pulube. Lumapit siya. Agad siyang tiningnan ng matanda. Parang alam na nito ang dahilan ng kanyang pagpunta. May nakita ka. Hindi iyon tanong, isa iyong pahayag. Tumango si Elena. May nakausap akong matandang babae. Bahagyang nagbago ang mukha ni Mang Tano. Ano ang sinabi niya? Huminga ng malalim si Elena. Sinabi niyang sabihin ko raw sa hari na nagsisimula ng matupad ang hula. Sa unang pagkakataon, nawala ang kalmadong anyo ni Mang Tano. Naging seryoso ang kanyang mukha, napakabigat ng katahimikang sumunod. Hindi maaaring mahina niyang bulong. Sino po siya? Napatingin si Mang Tano sa malayo. Parang may matandang alaalang bumalik sa kanyang isip. Kung siya nga ang iniisip ko, hindi niya tinapos ang kanyang pangungusap. Lolo, sino po siya? Matagal bago siya sumagot. Isa sa mga sinaunang tagapagbantay. Napalunok si Elena. Hindi po siya tao? Umiling ang matanda. Hindi. Muling bumigat ang katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo si Mang Tano. At sa pagkakataong iyon, napansin ni Elena na tila mas matangkad ito kaysa dati. Mas matatag. Mas makapangyarihan. Parang hindi na niya kayang itago ang tunay nitong pagkatao. Makinig kang mabuti, Elena. Tumango siya. May mga bagay na malapit mo nang malaman. Ano po iyon? Ang katotohanan tungkol sa mundong ito. Napakunot ang noo ng dalaga. Mundo? Hindi lamang iisang mundo ang umiiral. Lalong naguluhan si Elena, ngunit ipinagpatuloy ng matanda ang pagsasalita. Noong unang panahon, magkasamang namuhay ang tao at mga nilalang ng mahika. Mga engkanto? Oo. At marami pang iba. Napatingin siya sa balite. Ngunit nagkaroon ng digmaan. Napakabigat ng tinig ng matanda. Digmaang halos sumira sa lahat. Kaya naghiwalay ang mga daigdig. Nanahimik si Elena habang nakikinig. Hindi tuluyang nawala ang mga engkanto. Tuloy pa rin silang nabubuhay. Saan po? Tumingin si Mang Tano sa kabundukan. Sa likod ng tabing. Ano po ang tabing? Ang harang na naghihiwalay sa mundo ng tao at mundo ng mahika. Unti-unting lumawak ang mga mata ni Elena. At sa unang pagkakataon, nagsimula niyang maunawaan ang laki ng lihim na kanyang nasangkutan. Ngunit bago pa siya makapagtanong, muli biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nayanig ang buong balite. Nagsilipara ng mga dahon.
Napalingon ang lahat ng tao sa plaza at mula sa direksyon ng kabundukan ay may umaling aungaw na malalim na ugong. Parang sigaw ng isang nilalang na matagal nang nakakulong. Tumigil ang lahat, maging ang mga ibon ay nagsitahimik. Maging ang hangin ay tila natakot. At sa malayong tuktok ng bundok isang manipis na haligi ng maitim na usok ang unti-unting umakyat patungo sa langit. Namutla si Mang Tano. Sa unang pagkakataon mula nang makita siya ni Elena, nakaramdam siya ng takot sa mukha ng matanda. At alam niyang kung ang isang tulad nito ay natatakot ang panganib na paparating ay higit na mas mabigat kaysa sa kanyang naiisip. Tahimik na tumingin si Mang Tano sa kabundukan. Pagkatapos ay nagsalita siya sa mababang tinig. Huli na. Nanlamig si Elena. Huli na po para saan? Mabagal na humarap sa kanya ang matanda. At sa kanyang mga mata ay makikita ang bigat ng isang lihim na ilang siglo ng pasan. Para pigilan ang kanyang paggising. Sa kailaliman ng bundok, isang sinaunang pintuang bato ang tuluyan ng nagkaroon ng malaking bitak. At mula sa loob nito ay may isang kamay na maitim na parang anino ang dahan-dahang lumabas. Nagsimula ng magising ang kaaway na minsang nagpayanig sa buong daigdig. Hindi makapaniwala si Elena sa kanyang narinig. Ang mga salitang binitiwan ni Mang Tano ay tila mabibigat na batong bumagsak sa kanyang isip. May isang nilalang na nagigising. May isang sinaunang kaaway na minsang nagbanta sa buong daigdig. At tila alam ng matandang pulubi ang lahat tungkol dito. Samantala, patuloy na umaakyat sa kalangitan ang maitim na usok mula sa kabundukan. Napansin na rin yon ng mga tao sa bayan. Nagtipon-tipon sila sa plaza. May mga nagdarasal, may mga natatakot, may mga nagmamasid lamang habang naghahanap ng paliwanag. Ngunit walang nakaalam ng tunay na nangyayari. Walang sino man. Maliban kay Mang Tano, tahimik niyang pinagmasdan ang malayong bundok. Pagkatapos ay tumingin siya kay Elena. Panahon na. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Panahon ng malaman mo ang katotohanan. Napalunok ang dalaga. Nararamdaman niyang malapit na niyang marinig ang lihim na matagal nang itinatago ng matanda. Ngunit hindi niya inaasahan kung gaano kalaki ang lihim na iyon. Lumakad si Mang Tano palayo sa plaza. Sumunod si Elena. Tinahak nila ang daan patungo sa matandang balite sa gilid ng bayan. Tahimik ang paligid. Tanging ang ugong ng hangin ang maririnig. Pagdating nila sa ilalim ng puno ay huminto ang matanda. Pinikit niya ang kanyang mga mata. At biglang nagbago ang hangin. Nagsimulang umikot ang malamig na simoy sa paligid nila. Sumayaw ang mga dahon ng balite. Kuminang ang mga ugat ng puno. Unti-unting lumitaw ang daan-daang mumunting ilaw. Parang mga bituin na bumaba mula sa langit. Napaatras si Elena, ngunit hindi siya umalis. Hindi na. Dahil alam niyang hindi na siya makababalik sa dati niyang buhay. Hindi matapos ang lahat ng kanyang nakita. Ang mga ilaw ay nagsimulang umikot sa paligid ni Mang Tano. Mas lumakas ang kanilang ningning. Mas lumiwanag. Hanggang sa halos hindi na siya matingnan ng dalaga. Pagkatapos ay may nangyaring hindi niya kailanman malilimutan. Unti-unting nawala ang kuba nitong likod.
Nawala ang gusot nitong buhok. Nawala ang anyo ng isang pagod na pulubi. At sa kanyang harapan ay tumayo ang isang lalaki na tila hinubog ng mismong mahika. Mahaba ang kanyang pilak na buhok, matingkad ang kanyang mga mata. Nakasuot siya ng kasuotang kumikislap na parang hinabi mula sa liwanag ng buwan. Sa kanyang ulo ay lumitaw ang isang korona na yari sa pilak at ginto. Napaatras si Elena, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha. Hindi na ito si Mang Tano, hindi na ito ang pulubing araw-araw niyang binibigyan ng tinapay. Ang nilalang na nasa kanyang harapan ay tila isinilang upang mamuno, tila isinilang upang igalang. Tahimik na yumuko ang mga mumunting nilalang na lumitaw mula sa paligid. Daang-daang engkanto ang sabay-sabay na lumuhod. Kamahalan. Nanginginig na napatingin si Elena sa lalaki at sa wakas ay nagsalita ito. Ako si Alon. Mabagal ang kanyang tinig, malalim, makapangyarihan. Hari ng mga engkanto. Parang huminto ang mundo ni Elena. Hindi siya agad nakapagsalita, hindi siya agad nakahinga. Dahil ang bagay na akala niyang alamat lamang ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Totoo ang mga engkanto. Totoo ang kanilang kaharian. At ang matandang pulubi ay kanilang hari. Tahimik na tumingin si Haring Alon sa kanya. Wala akong balak na itago ito sa iyo magpakailanman. Bakit po kayo nagtago? Mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay tumingin ang hari sa kalangitan. Dahil sa isang pagkakamali. Unti-unti siyang nagsalita. At sa bawat salitang kanyang binibigkas ay parang bumubukas ang isang napakatandang aklat ng kasaysayan. Noong unang panahon, malaya ang mga nilalang ng mahika. Kasama namin ang mga tao. Magkasamang namuhay ang aming mga lahi. Nakinig si Elena. Maging ang hangin ay tila nakikinig. Ngunit may isang nilalang na naghangad ng higit na kapangyarihan. Kanyang pinag-aralan ang pinakamadilim na anyo ng mahika. Kanyang tinipon ang mga nilalang ng kadiliman. Unti-unting bumigat ang mukha ni Haring Alon at nagsimula ang digmaan. Nakita ni Elena ang lungkot sa kanyang mga mata. Parang muli niyang nakikita ang mga ala-alang nais na niyang kalimutan. Maraming namatay. Maraming kaharian ang nawasak. Maraming mundo ang nasira. Tahimik siyang yumuko at ako ang namuno sa huling labanan. Muling tumingin si Elena sa kanya. Hindi na siya nakatingin sa isang pulubi. Nakatingin siya sa isang hari na nagdala ng pasanin ng maraming siglo. Nagtagumpay po ba kayo? Saglit na napapikit si Haring Alon. Oo. Ngunit may kapalit. Muling bumigat ang katahimikan. Upang maikulong ang kadiliman, isinakripisyo ng mga tagapagbantay ang halos lahat ng kanilang kapangyarihan. At ako, hindi niya agad natapos ang pangungusap. Ako ang nagbantay sa kanyang bilangguan. Mag-isa. Naramdaman ni Elena ang bigat ng mga salitang iyon. Ilang siglo, ilang daang taon, nag-iisang binabantayan ang isang sinaunang kasamaan, kaya pala hindi siya umalis. Kaya pala nanatili siya sa bayan, kaya pala nagkunwari siyang pulubi dahil iyon ang kanyang tungkulin. Ang magbantay, ang maghintay, ang tiyaking hindi muling makakawala ang kadiliman.
Ngunit ngayon ay nabigo iyon. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito ay may lumitaw na isa pang engkanto sa harapan ng hari. Mabilis itong lumuhod. Kamahalan! Napalingon ang lahat. May takot sa mukha ng bagong dating. Ano iyon? Tanong ni Haring Alon. Lumawak na ang bitak. Naging seryoso ang mukha ng hari. Gaano kalaki? Higit sa inaasahan natin. Nanahimik ang paligid. Kami ay nagpadala ng mga bantay. Ngunit, hindi na nito na ituloy ang kanyang sasabihin. Ano? Unti-unting yumuko ang engkanto. Patay na silang lahat. Nanlamig ang hangin. Nanlamig din ang dugo ni Elena. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang mga engkanto. Ngunit alam niyang hindi ordinaryo ang mga ito. Kung napatay ang mga bantay, gaano kalakas ang nilalang na nasa loob ng bundok? Tahimik na ipinikit ni Haring Alon ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay muling iminulat. At sa pagkakataong iyon ay tila naging mas matanda ang kanyang mukha. Hindi sa anyo, kundi sa bigat ng kanyang pasanin. Maghanda kayo. Tumango ang lahat ng engkanto. Ang digmaan ay nagsisimula na muli. Kasabay ng kanyang mga salita ay biglang dumilim ang kalangitan. Napatingala si Elena. Unti-unting natatakpan ng maitim na ulap ang araw. Hindi iyon normal na ulap. Parang buhay ang mga ito. Parang may sariling kalooban. Mula sa malayong bundok ay muling umalingaw-ngaw ang isang napakalalim na ugong. Mas malakas kaysa dati. Mas malinaw. At sa unang pagkakataon ay may mga salitang nabuo mula rito. Mga salitang narinig maging ng mga tao sa bayan. Mga salitang nagdulot ng matinding takot. Natagpuan na kita. Napahigpit ang kamao ni Haring Alon. Matandang hari, at sa kailaliman ng kabundukan, sa likod ng nabibiyak na sinaunang pintuan, dahan-dahang bumukas ang isang pares ng mapulang mata. Mga matang puno ng galit, mga matang ilang siglo nang naghihintay ng paghihiganti. Mga matang nakatingin kay Haring Alon. Ang kaaway mula sa sinaunang digmaan ay malapit ng makalaya. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naramdaman ni Haring Alon na maaaring hindi sapat ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang darating na unos. Nang kumalat ang kadiliman sa kalangitan, nabalot ng pangamba ang buong bayan ng San Isidro. Hindi na ito maipaliwanag bilang isang pangkaraniwang pangyayari. Hindi ito bagyo. Hindi ito usok mula sa sunog. Ang mga ulap ay tila may sariling buhay. Mabagal silang gumagalaw na parang may sinusunod na utos mula sa isang di nakikitang pinuno. Sa mga lansangan, nagsimula ng magsara ang mga tindahan. Ang mga magulang ay nagmamadaling pauwiin ang kanilang mga anak. Maging ang mga hayop ay tila hindi mapakali. Ang mga aso ay walang tigil sa pag-ungol. Ang mga ibon ay nagliparan palayo sa kabundukan. Parang ang buong kalikasan ay nagbabala sa nalalapit na panganib. Samantala, sa ilalim ng balite, tahimik na nakatayo si Haring Alon. Nakaayos sa kanyang likuran ang mga engkanto. Hindi na mabilang ni Elena kung ilan ang mga ito. May maliliit, may matatangkad, may mga may pakpak na tila gawa sa kristal. May mga tila nilikha mula sa liwanag mismo, ngunit iisa ang kanilang pagkakatulad. Lahat sila ay nakatingin sa kanilang hari. Lahat sila ay naghihintay ng kanyang utos.
Tahimik na lumapit si Elena. Lolo, napatingin si Haring Alon sa kanya. Bagamat nasa kanyang tunay na anyo na siya, nanatili pa rin ang kabaitan sa kanyang mga mata. Ano iyon, Elena? Bakit ako? Napahinto ang hari. Bakit ako ang nakakita sa inyo? Bakit ako ang kinausap ng matandang babae? Bakit parang lagi akong nasasangkot sa lahat ng ito? Ilang sandaling nanahimik si Haring Alon. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. May lungkot sa kanyang mga mata. May pag-aalinlangan. Parang may isang katotohanang matagal na niyang iniiwasang sabihin, ngunit alam niyang dumating na ang oras. Dahil bahagi ka ng hula. Parang tumigil ang paligid. Hula? Tumango ang hari. Mahinang kumislap ang kanyang korona. At kasabay noon ay lumitaw sa hangin ang isang bilog na liwanag. Sa loob nito ay makikita ang mga larawan mula sa nakaraan. Parang buhay na alaala. Nakita ni Elena ang isang sinaunang kaharian. Mga tore na yari sa kristal. Mga ilog na kumikislap na parang pilak. Mga kagubatang puno ng mahika. At sa gitna ng lahat ay nakatayo ang isang batang babae. Maraming siglo na ang nakalipas, sabi ni Haring Alon. May isang tagakita na gumawa ng hula bago magsimula ang huling digmaan. Nagpatuloy ang mga larawan sa hangin. Nakita ni Elena ang isang matandang babae. Parehong-pareho ng babaeng nakausap niya sa bukirin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Siya? Oo, sagot ng hari. Siya ang dakilang tagakita. Isa siya sa pinakamakapangyarihang nilalang na nabuhay. Tahimik na nakinig si Elena at nagsalita muli si Haring Alon. Bago siya mawala, nag-iwan siya ng isang hula. Unti-unting nagbago ang larawan. Lumitaw ang isang anino, napakalaki, napakadilim, sapat upang takpan ng buong daigdig. Sinabi niyang balang araw ay magbabalik ang kadiliman. Kasabay noon ay lumitaw sa larawan ng isang batang babae. Karaniwang tao, walang korona, walang kapangyarihan, ngunit napapalibutan ng gintong liwanag. At nang makita ni Elena ang mukha nito na paatras siya, dahil mukha niya iyon. Mukha ko? Tumango si Haring Alon. Ang batang iyon ang nakalarawan sa hula. Nanginginig si Elena. Hindi maaari. Isa lang akong ordinaryong tao. Nagkakamali kayo. Ngunit umiling ang hari. Hindi nagkakamali ang dakilang tagakita. Tahimik ang paligid. Naririnig lamang ang pag-ihip ng hangin. Pagkatapos ay nagsalita muli si Haring Alon. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Kaya po ba kayo nanatili rito? Oo. Ngunit hindi ko alam kung sino ang batang tinutukoy ng hula. Tanging ang lugar lamang ang alam ko. Napatingin si Elena sa paligid. Ang bayan? Oo. Tumango ang hari. At nang makita kitang nagbibigay ng pagkain sa isang pulubi kahit wala kang hinihinging kapalit, ngumiti siya ng bahagya. Nagsimula akong maghinala. Nanahimik si Elena. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Takot, pagkalito, pagdududa. Lahat ng iyon ay sabay-sabay na nasa kanyang dibdib.
Biglang dumating ang isa sa mga engkanto. Mabilis itong lumuhod. Kamahalan. Ano yon? Nakapasok na sila. Naging seryoso ang mukha ng hari. Saan? Sa kagubatan sa Hilaga. Agad na nanlamig ang paligid. Napakunot ang noo ni Elena. Sino ang nakapasok? Hindi agad sumagot ang engkanto. Ngunit nang magsalita ito ay halos pabulong lamang. Ang mga aninong mandirigma. Nagkatinginan ang mga engkanto. Maging sila ay tila natatakot sa pangalang iyon. Humarap si Haring Alon kay Elena. Kailangan mong umuwi. Ano? Ngayon din. Hindi. Nagulat maging ang hari sa kanyang sagot. Ayaw na niyang maging isang tagapanood lamang. Masyado na siyang maraming nalaman. Masyado na siyang malalim sa lihim na ito. Gusto kong tumulong. Hindi pa. Paano kung may mangyari sa bayan? Hindi pa rin. Tumingin ng diretso si Haring Alon sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Elena ang takot ng isang hari. Hindi takot para sa kanyang sarili, kundi para sa kanya. May mga labanang hindi para sa tao. Tahimik siyang napayuko. Ngunit bago pa siya makasagot, ay biglang nagulat ang lahat. May malakas na pagsabog mula sa hilagang bahagi ng kagubatan. Nayanig ang lupa. Nagliparan ang mga ibon. At mula sa malayo ay may nakita silang maitim na haligi ng usok na mabilis na tumataas. Kasabay noon ay dumating ang isa pang engkanto. Sugatan ito. May maitim na marka sa kanyang katawan. Halos hindi na ito makatayo. Kamahalan! Agad siyang sinalo ng mga kasama. Ano ang nangyari? Nanginginig ang engkanto. Nakalaya sila. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ilan? Hindi agad ito nakasagot. Pagkatapos ay tumingin ito kay Haring Alon at sinabi ang mga salitang nagpabigat sa buong paligid. 12. Tahimik ang lahat, ngunit alam ng hari ang ibig sabihin nito. 12 general, 12 pinakamalalakas na tagapaglingkod ng kadiliman, mga nilalang na minsang nagpaguho ng mga kaharian, mga nilalang na dapat ay nakakulong pa rin, ngunit ngayon malaya na sila. Dahan-dahang ipinikit ni Haring Alon ang kanyang mga mata. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming siglo, naramdaman niya ang parehong pangamba na minsang naramdaman niya bago magsimula ang sinaunang digmaan. Ang laban ay hindi pa nagsisimula. Ngunit malinaw na ang isang bagay. Ang kanilang kaaway ay mas malakas kaysa sa inaasahan nila. At habang tumatagal papalapit ng papalapit ang sandaling kakailanganin ni Elena na harapin ang kapalarang nakatadhana sa kanya. Sa kailaliman ng bundok, tuluyan ng bumuka ang malaking bitak sa sinaunang pintuan. At mula sa kadiliman ay maririnig ang isang malamig na tinig. Hanapin ninyo ang babae. Unti-unting lumuhod ang 12 anino. Dalhin ninyo siya sa akin. At sabay-sabay silang naglaho sa dilim. Lumalim ang katahimikan matapos marinig ni Elena ang utos ng nilalang na nakakulong sa kailaliman ng bundok. Hindi niya narinig mismo ang mga salitang iyon. Ngunit tila may kung anong malamig na pakiramdam na dumaan sa kanyang puso. Parang may matang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Parang may isang nilalang na unti-unting lumalapit.
Sa ilalim ng balite, hindi na nag-aksaya ng panahon si Haring Alon. Agad niyang ipinatawag ang lahat ng tagapagbantay ng kaharian ng mga engkanto. Isa-isa silang lumitaw mula sa mga anino ng kagubatan, mula sa hangin, mula sa mga ugat ng mga puno, mula sa liwanag ng buwan. Ang ilan ay matatandang mandirigma, ang iba naman ay mga salamangkero, may mga tagapagpagaling, may mga tagapagbantay. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Elena ang tunay na lawak ng kahariang matagal na nakatago sa mga mata ng tao. Hindi ito maliit na pangkat lamang. Isa itong buong sibilisasyon. Isang lihim na kaharian na patuloy na nabubuhay sa likod ng tabing ng mahika. Ngunit kahit ganoon karami ang kanilang bilang, mababakas sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Dahil alam nilang ang kanilang kalaban ay hindi pangkaraniwan, tahimik na nagsalita si Haring Alon. Nasaan ang 12? Lumuhod ang isang engkantong mandirigma. Nagkahiwa-hiwalay sila kamahalan. Bakit? Parang may hinahanap. Naging mabigat ang mukha ng hari. Alam na niya ang sagot. Si Elena. Hindi na kailangang sabihin pa. Ang batang nasa hula. Ang susi sa isang kapalarang hindi pa ganap na nauunawaan. Napatingin siya sa dalaga. At sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman niyang maaaring hindi niya kayang protektahan ito habang buhay. Ang tadhana ay nagsisimula ng kumilos. At kahit isang hari ay hindi maaaring pigilan ang lahat ng nakatakda. Samantala, sa hilagang bahagi ng kagubatan, isang malamig na hangin ang dumaan sa mga puno. Tahimik ang paligid. Walang ibon, walang kuliglig, walang anumang palatandaan ng buhay, at sa gitna ng katahimikan ay may isang nilalang na naglalakad. Matangkad ito, nababalutan ng maitim na balabal, hindi makita ang kanyang mukha. Ngunit sa ilalim ng talukbong ay may 2 matang kulay pula. Isa siya sa 12 general. Isa sa mga pinakamalalakas na tagapaglingkod ng kadiliman. Huminto siya sa gitna ng kagubatan. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa isang puno. Sa isang iglap ay nangitim ang kahoy. Natuyo ang mga dahon. At unti-unting namatay ang buong puno. Parang sinipsip ang buhay nito. Ngumiti ang nilalang. Matagal na panahon siyang nakakulong. Matagal na panahon siyang naghintay. At ngayon ay muli niyang nalalasahan ng kalayaan. Napatingala siya sa kalangitan. Malapit na. Kasabay noon ay naglaho siya na parang usok. Samantala, sa bayan ng San Isidro, nagsimula ng kumalat ang mga kakaibang balita. May mga magsasakang nagsasabing may nakikita silang mga anino sa gabi. May mga batang nagsasabing may mga matang kumikislap sa kagubatan. May mga hayop na natatagpo ang patay nang walang sugat sa katawan. Unti-unting lumalaki ang takot ng mga tao. Ngunit wala silang ideya kung gaano kalala ang tunay na panganib. Sa bahay ni na Elena, hindi mapakali ang kanyang mga magulang. Napansin nilang tila may bumabagabag sa kanilang anak. May problema ka ba? Tanong ng kanyang ina. Bahagyang ngumiti si Elena. Wala po. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Paano niya maipapaliwanag ang lahat? Paano niya sasabihin na ang pulubing matagal nang nakikita ng buong bayan ay isang hari?
Paano niya sasabihin na may sinaunang digmaan na muling nagbabantang sumiklab? Hindi niya kaya, kaya pinili niyang manahimik. Nang gabing iyon ay hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga salita ni Haring Alon. Bahagi ka ng hula. Ano ba talaga ang ibig sabihin noon? Ano ang papel niya sa lahat ng ito? Bakit siya? Napaupo siya sa kanyang higaan. At sa sandaling iyon ay may napansin siyang kakaiba. May liwanag sa labas ng kanyang bintana. Mahina lamang, parang alitap-tap. Dahan-dahan siyang lumapit. At nang sumilip siya sa bintana, ay nakita niya ang isang maliit na engkanto. Kasing laki lamang ito ng kanyang kamay. May pakpak na tila gawa sa salamin at nakatingin ito sa kanya. Elena. Napaatras siya. Ngunit agad ding nagsalita ang nilalang. Huwag kang matakot. Ikaw? Ipinadala ako ni Haring Alon. Bahagyang kumalma si Elena. Ano ang kailangan? Nagmamadaling lumipad ang engkanto papasok sa silid. May panganib. Nanlamig ang kanyang katawan. Ano? May isa sa mga general na papunta rito. Parang tumigil ang kanyang puso. Dito? Tumango ang nilalang. Nararamdaman siya ng mga tagapagbantay. Malapit na. Hindi pa man lubusang nauunawaan ni Elena ang kanyang narinig, ay biglang umihip ang napakalakas na hangin sa labas. Nayanig ang mga puno, nagbagsakan ang ilang sanga. Kasabay noon ay may narinig siyang sigaw mula sa kalayuan. Sigaw ng takot, sigaw ng isang tao. Napalingon siya sa bintana. Sa dulo ng kalsada ay may maitim na anyong naglalakad, mabagal, tahimik. Ngunit bawat hakbang nito ay tila nagpapadilim sa paligid. Ang mga halaman na nadadaanan nito ay agad nalalanta. Ang damo ay nangingitim, ang hangin ay nagiging malamig. Nanlaki ang mga mata ng maliit na engkanto. Huli na. Kasabay noon ay biglang bumukas ang pinto ng silid ni Elena. At sa isang kisap mata ay lumitaw si Haring Alon. Hindi bilang pulubi, hindi bilang matandang palaboy, kundi bilang hari ng mga engkanto. Kumikislap ang kanyang korona, nagliliwanag ang kanyang mga mata, at sa kanyang mukha ay mababakas ang matinding pag-aalala. Tumayo ka. Agad na tumayo si Elena. Ano ang nangyayari? Hinahanap ka na nila. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bakit ako? Hindi ko pa rin alam ang buong dahilan. Ngunit malinaw na mahalaga ka sa kanilang plano. Muling umalingaw-ngaw ang isang sigaw mula sa labas. Mas malapit na ngayon, mas nakakatakot. Lumapit si Haring Alon sa bintana at nang makita niya ang nilalang sa dulo ng kalsada ay nanikip ang kanyang panga. Kilala ko siya. Sino siya? Isa-isang nagliwanag ang mga simbolo sa kanyang kasuotan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Si Morvac, ang unang general ng kadiliman. Nanlamig ang buong silid. Dahil kung ang isa sa pinakamalalakas na tagapaglingkod ng kadiliman ay personal na dumating, ibig sabihin ay higit na mahalaga si Elena kaysa sa inaakala nilang lahat. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat,
Napagtanto ni Elena na hindi na sapat ang pagtatago. Ang digmaan ay hindi na nasa malayong bundok. Dumating na ito sa kanilang bayan at siya mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit ito nagsimula. Nanatiling nakatayo si Haring Alon sa harap ng bintana habang nakatanaw sa madilim na anyong papalapit sa bayan. Tahimik ang gabi. Ngunit sa katahimikang iyon ay naroon ang bigat ng nalalapit na panganib. Si Elena ay nakatayo sa likuran niya, hindi malaman kung ano ang dapat maramdaman. Takot, pagkalito, pangamba. Lahat ng iyon ay naghahalo sa kanyang dibdib. Sa labas, patuloy na naglalakad ang nilalang na tinawag na Morvac. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito tumatakbo. Parang sigurado itong wala nang makapipigil sa kanya. Sa bawat hakbang nito ay unti-unting namamatay ang mga halamang nadaraanan. Ang mga puno ay nalalagas. Ang damo ay nangingitim. At maging ang hangin ay tila nababahira ng kadiliman. Hindi siya dapat makarating dito, mahinang sabi ni Haring Alon. Ano po ang gagawin natin? Tanong ni Elena. Hindi agad sumagot ang hari. Patuloy lamang siyang nakatingin sa papalapit na anino. Pagkatapos ay humarap siya sa dalaga. Ano man ang mangyari, huwag kang lalabas. Pero huwag. Mabigat ang kanyang tinig. Hindi yun pakiusap, isa iyong utos. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Elena ang bigat ng pagiging hari. Ang bigat ng responsibilidad. Ang bigat ng isang pinunong handang isugal ang lahat para sa kanyang mga nasasakupan. Muli siyang tumingin sa bintana. At sa sumunod na sandali ay naglaho si Haring Alon sa isang kisap mata. Lumabas si Elena sa kanyang silid at tumakbo patungo sa harapang bahagi ng bahay. Mula roon ay tanaw niya ang pangunahing daan ng bayan. Marami ng tao ang nagising. May mga nakasilip sa kanilang mga bintana. May mga nagmamasid mula sa mga pintuan. Lahat ay nagtataka kung bakit tila lumalamig ang gabi. At kung bakit may kakaibang dilim na bumabalot sa paligid. Pagdating ni Haring Alon sa gitna ng daan, ay huminto siya. Tahimik siyang nakatayo. Nagliliwanag ang kanyang kasuotan, parang isang bituin sa gitna ng gabi. Sa kabilang panig naman ay huminto rin si Morvac. Ilang sandali silang nagkatitigan. Dalawang nilalang na minsang nagharap sa isang digmaang halos sumira sa buong mundo. Dalawang sinaunang puwersang muling pinagtagpo ng tadhana. Pagkatapos ay ngumiti si Morvac. Isang malamig at mapanganib na ngiti. Napakaraming taon na ang lumipas, Alon. Hindi sumagot ang hari. Nagtatago ka pa rin pala sa mga tao. Tahimik pa rin si Haring Alon, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, parang naghihintay lamang ng tamang sandali. Nagpatuloy si Morvac. Naisip kong mamamatay ka ng mag-isa. Ngunit narito ka pa rin. Sa wakas ay nagsalita si Haring Alon. At narito ka rin. Nawala ang ngiti ni Morvac. Napalitan ito ng malamig na tingin. Nasaan ang babae? Hindi sumagot ang hari. Ngunit sapat na ang kanyang katahimikan. Alam ni Morvac na hindi niya basta makukuha ang kanyang hinahanap. Huminga ng malalim ang general ng kadiliman. At sa isang iglap ay kumalat ang maitim na usok mula sa kanyang katawan. Nayanig ang lupa.
Nagbagsakan ng ilang sanga ng puno. Napaatras ang mga taong nakasaksi mula sa malayo. Hindi nila nauunawaan ang kanilang nakikita. Ngunit alam nilang hindi ito bagay na dapat naroroon sa kanilang mundo. Kung hindi mo siya ibibigay, sabi ni Morvac, kukunin ko siya. Kasabay ng kanyang mga salita ay biglang sumugod ang kadiliman. Parang dambuhalang alon ng itim na usok, diretso kay Haring Alon. Ngunit hindi man lang gumalaw ang hari, itinaas lamang niya ang kanyang kanang kamay, at agad na sumiklab ang gintong liwanag. Nagbanggaan ang liwanag at kadiliman. Nayanig ang buong bayan. Nabasag ang ilang bintana. Nagliparan ang mga dahon. At sa unang pagkakataon ay nasilayan ng mga tao ng San Isidro ang isang labanan na hindi kabilang sa kanilang mundo. Napahawak si Elena sa dibdib. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang matandang pulubi na dati niyang binibigyan ng pandesal ay nakikipaglaban ngayon sa isang nilalang na tila isinilang mula sa bangungot. Muling umatake si Morvac. Mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang napakaraming sibat ng kadiliman. Pawang gawa sa maitim na enerhiya. Lumipad ang mga ito sa ere, ngunit agad silang sinalubong ni Haring Alon. Umikot ang kanyang korona, at mula rito ay sumiklab ang daan-daan wakas.